Muli, magandang gabi po sa inyo mga kapatid at tayo po muli ay mag-aral po tungkol dito po sa topic natin na The Church in Benevolence. Ayan po. Ayan po. So, matandaan po ninyo ang gawain po ng iglesia: evangelism, edification, and benevolence. Ngayon po, pag-aaralan natin sa gabi ito. Pero bago po natin simulan, samahan niyo po muna akong manalangin. Let us all pray, brothers and sisters. Manalangin tayong lahat. O Lord God in heaven, Panginoon, salamat po muli sa kalakasan ibigay mo sa amin sa araw na ito. Salamat po muli sa aming buhay at kami po ay ginagamit mong maglingkod sa iyong kaharian. Salamat po sa gabay, pagtubay, pagpapala na ibinagawad mo sa bawat isa sa amin. Muli sa oras na ito, Panginoon, aming dinadalangin sa banal na Espiritu na kami po ay gabayan ng aming pag-aaral na ito. Bigyan kami ng talino, maunawaan namin ang mga aral, Panginoon Diyos. At ito po ay maisabuhay namin, hindi lamang po mapakinggan namin. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming mga nagawang pagkukulang, pagkakasalayo, sa iyo, sa pamamagitan po ng aming Panginoong Yesus. Dahil sa Kanya kami pinapapatawad. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoong Yesus, sa iyong awa, patnubay sa amin, pagbigay sa amin ng kaligtasan. Sa iyong pangalan, ito ang aming dalangin sa ating Ama na sa langit. Amen. Muli, magandang gabi sa inyo mga kapatid. So, nandito tayo para sa ating pag-aaral sa gabing ito. Welcome po sa inyo lahat sa Churches of Christ in Marikina City. Alam naman po ninyo, ang Marikina City, hindi lamang Marikina City, tayo pong lahat ay dumanas po na muli na naman po ng paglubog ng mga tahanan. Ano po, salamat naman po at wala pong napahamak ng mga kapatiran at ibang tao. Ano po, kung titignan natin, hindi lamang po Marikina ang nanubog, kundi iba't ibang dako po, napakarami po na nasakuna sa gabing. Pagkatapos po ng bagyong tinatawag na Karina. Kaya po, naisipan naman natin ngayon na nakaraan tinagyan natin ang Church of Christ Biblical. Ngayon naman po, The Church in Benevolence. Ano po ba yung benevolent na tinatawag natin? Na tinuturo ng mga mangaral na ito raw ay gawain ng iglesia. No, evangelism, edification, benevolence. Ginagawa po ba talaga ito ng iglesia? So, tingnan po natin, tunghayan natin sa gabing ito, ang pag-aaral natin sa mga araw na ito. Ayan. The work of a local church. So, gawain ng local church. Pag sinabing local church po, hindi po na nangangulugan tayo ay may headquarters. Kundi na tinatawag po nito ay gawain ng isang iglesia sa isang lugar. Kunyari, Marikina, nandito po ang sa Quezon City, Cebu, yung mga tinatawag na yan. So, ito po una natin, self-edification. Ang edification po tinatawag ay to build up and strengthen itself. Ano po yun? No? Magpapalakasan ang iglesia. Ano ba ang iglesia? Ito po ay kabuuan ng mga taong mula sa kadiliman ay nailagay sa liwanag. Ano po? Ito po yung mga natawag ng mga Kristiyano o taong sumusunod sa utos ng ating Panginoong Yesus, ang tinatawag. So, evangelism, binanggit ko kanina, preach the gospel of the Lord. So, makita ninyo, maobserbahan ninyo bawat kongregasyon na lokal o bawat iglesia, eh, naroon pong nagpapalaganap ng salita ng Panginoong Diyos. So, yun po yung tinatawag po na evangelism. At tinatawag ka nito na sa Matthew 28:18, tinatawag na the Great Commission. So, ano yung commission? Ito po ay kinumit sa mga Kristiyano na nasa loob ng katawan ng ating Panginoong Yesus, ang iglesia. Ngayon po, benevolent. Ito pong benevolent. Providing the needs of destitute Christian. Ano yung destitute? Ito po yung Kristiyano na nangangailangan ng mga tulong o pagpapalakas ng iglesia. Ng isang iglesia kung saan siya po ay naka-anib na tinatawag. Kaya nga po may local na iglesia, local church na tinatawag. Kung minsan kasi doon ka naka-anib, naka-member ka doon sa lugar na yan na binabanggit natin. Okay? So, ngayon po, the Lord equipped local churches to do the work that He has given them. So, may gawain po ang iglesia na tinatawag. Ano po? Kaya sabi nga niya, the Lord equipped, ang Panginoon ang nag-equip na tinatawag nito, nagbigay ng gabay o nagbigay ito ng pag-utos sa mga iglesia na gawin ang gawain, no? Na that He has given them, na binigay ito
Basahin po natin sa Ephesians chapter 4, verse 11 to 16. Magbabasa po ko ng Biblia po ngayon. Yan. Sa wikang Tagalog ko po babasahin. I'm going to read it on Tagalog version of the Bible here in Ephesians chapter 4, verse 11 to 16 sa Bagong Tipan or New Testament. So basahin po natin ang Ephesians chapter 4, verse 11 up to 16. Ito po ang nakasulat sa wikang Tagalog. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ebangelista, at ang mga iba'y pastor, at mga guro. Sa verse 11, sinabi dito ni Pablo na binigyan ng gawain ng bawat isa, o ibang tao, iba-iba, lugar. Sa ikasasakdal ng mga banal, pansinin niyo mabuti, sa ikasasakdal ng mga banal, ibig sabihin, for the perfecting of the saints, sa gawaing paglilingkod, sa ikatitibay ng katawan ni Kristo, para sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. With what is katawan ni Kristo? Ang iglesia. Yan, ang sinasabi. Hanggang sa abutin nating lahat ang pagkakaisa. So the work here na binigay ng Panginoon hanggang abutin ng pagkakaisa. So tinan niyo po, because the will of God is the church must always be in unity. Ma-united po dapat. Ito po kaya po may gawain para po makamit natin. O, tinatawag natin na makuha natin ang pagkakaisa tuloy-tuloy. Ang tinatawag natin pagkakaisa ng pananampalataya at ang pagkakilala sa anak ng Diyos. Pansinin nyo, sinasabi ito ni Pablo sa iglesia sa Epeso, sa local church sa Epeso. At sinabi niya, pagkakilala sa anak ng Diyos. So, kung titingnan natin ito, isang banda, meron palang mga nasa loob ng katawan ni Kristo na hindi pang lubusang kilala ang Panginoong Yesus. Ayan, maganda po yung tanong na yan. Ano po? Hanggang sa lubos na paglaki ng tao, ayan, for the growth, ang tinatawag, for the perfecto ang tao. Hanggang sa sukat na pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Verse 14, upang tayo'y huwag nang maging mga bata pa. Hindi po, the work of the Lord is very important in the church nang sa ganun tayong lahat hindi na maging bata pa. Anong ibig sabihin? The church must grow na in maturity. Yan ang binabanggit doon. Na napapahapay dito, doon, at dinadala sa magkabila ng lahat ng hangin ng aral. Ayan. Para naman po, no? Kaya may gawain ng iglesia, evangelism, edification, para naman po yung isang kapatid na sa loob ng iglesia, hindi na po pahapay-hapay kung saan-saan turo ng aral. May marinig na ganito, may marinig na ganyan. Ano po? Kaya marinig ninyo po, mayroong mga na bautismo sa Church of Christ ay bumabalik pa sa mga born again. Ayun po dahilan, ano po, na sinasabi natin. Okay? Kundi sa pagsasalita ng katotohanan na may pag-ibig, ayan, ay mangagsilaki sa lahat ng mga bagay sa Kanya, na siyang Pangulo sa mga tuwid bagay, si Kristo, na dahil sa Kanya ay ang buong katawan na nakalapat na mabuti at nakakalakip ng pamamagitan ng tulong, pansinin niyo mabuti, ng tulong ng bawat kasu-kasuan, ayon sa paggawang nauukol sa bawat iba't ibang sangkap, ay nagpapalaki sa katawan sa ikatitibay ng kanyang sarili sa pag-ibig. Ayan, no? Make the increase of the body unto the edifying of itself in love. So, kailangan po yun sa loob ng iglesia na binabanggit. So, pansinin niyo po mabuti. If more organization is needed to carry out a work than is found in the New Testament, then it should be obvious that such a work is not a work of the church. Hindi na po gawain ng church yun. Tinatawag, sabihin natin yung mga institusyon, iba't iba kong gobyerno natin o mga LGU natin na binabanggit. Okay? So, ano yung work ng church? Benevolence. Definition natin. The provision of assistance. Ayan, ang pag-provide daw po ng assistance sa pagtulong, no? Help or aid, pagtulad ng pagkain, damit, bahay, medical care,
for the relief of material needs for others. Ayan. Pansinin niyo mabuti. Kaya po maobserbahan nyo tuwing meron tayong mga sakuna na nangyayari katulad ng baha na to, nandyan po tayo. Nandyan po ang iglesia magbigay ng assistance, tulong, mga bagay na ganyan. Kaya po nakakataba ng puso, nakakapagpuri sa Panginoon Diyos kapag mayroong mga kapatid na sinasabi, gusto naming tumulong dyan. So po, hindi para sila ang tutulungan, hindi para mamiyasa, kundi po, tinutulungan ito para maramdaman nila na sila ay mahal ng Panginoon Diyos. At ito ay isang paraan ng pagpapalakasan sa loob ng iglesia. Ayan, binabanggit. The English term benevolence appears only once in the King James Version. At ito po ay ginamit sa 1 Corinthians chapter 7 verse 3. Pansinin niyo po sa King James Version lang. Sa ibang version wala po binanggit na benevolent. Kaya kung makita po ninyo. No? The Greek word rendered benevolent na King James Version in 1 Corinthians 7:3 appears only one another time. Isang beses lang nangyari sa Ephesians 6:7. At ito sa salitang goodwill. Ayan. Mabuting kalooban. Ayun. Nang binabanggit doon. So, nakikita po ninyo. So, bakit ang church ay dapat po meron tinatawag na benevolence? Bakit nga po ba? Dahil po, ito dahil sa pag-ibig. Ayan. Hindi po. Kaya po, kanina umaga, di ba nag-share tayo? Ang nakalagay doon is share love. Sharing love. No po? Giving is sharing our love. No po? Okay. What we find in the New Testament? Ayan. A local church caring for those of its own number. Ayan. No po? Ang alam naman natin, ang church, no po? Alam naman natin, ang church ay nagsimula nung early Christians sa Acts chapter 2 na tinatawag. Bagamat may nagsasabi may church na raw bago mag-Acts chapter 2 na binabanggit doon, may nagsasabing gano'n. Pero kung titignan natin, ito ay nagsimula doon sa pagpapahayag ni Pedro. Kaya kung naalala ninyo, sabi ng Panginoon, ibibigay sa kanya ang susi. Ayan, nagkaroon dito ng local church, iba't iba ng lugar. Ayan. Okay? So, tingnan natin. A local church caring for its own widows. Ayun. So, dapat daw ang church, ito ay nagkikare sa mga widows. Sa mga, ano ba yung widow? Pag sinabi pong widow, ito yung namatayan na. Nung po namatayan ng asawa. Kasi po mayroon pong namatayan ng asawa na talaga pong walang naiwan ng asawa. No po, talaga pong kaawa po na hindi niya alam paano bubuhayin yung isang anak o dalawang anak. Wala siyang naiwan, wala siyang trabaho. Halimbawa po, ang isang pamilya, isang kapatid natin na namatay ang asawa, narito dapat ang pagtulong kung paano muli siyang maiaangat po, matutulungan natin. No po, pero may tanong sa akin, habang buhay ba siyang tutulungan? Hindi po. Kailangan po tulungan natin siya kung paano siya maitaguyod ang kanyang pamilya. Sa pasimula, ganun po ang tinatawag natin. Nandoon po yon. Okay? So, malawak po kasi yun, binabanggit doon. No? In Acts chapter 6 verse 1 to 8, pabasahin po natin mga kapatid ha. Sa Acts chapter 6, samahan niyo po magbasa ulit. Acts chapter 6, okay, mga gawa. Chapter 6 po, na tayo. Okay, verse 1 to 8, pansinin niyo po. Nang mga araw nang ito, nang dumadami, sabi niya, nang dumadami ang bilang ng mga alagad, ay nagkaroon ng bulong-bulungan ang mga Greko, Hudyo, laban sa mga Hebreyo, sapagkat ang kanilang mga babaeng bao, ayan, byuda, no, ay pinababayaan sa pamamahagi sa araw-araw. At tinawag ng labing dalawa ang karamihang mga alagad at sinabi, hindi marapat na aming pabayaan ang salita ng Diyos at mga lingkod sa mga dulang. Magsihanap nga kayo mga kapatid sa inyo ng 7 lalaki na may mabuting katunayan, puspos ng espiritu at ng karunungan na ating mailalagay sa gawaing ito. So, meron dapat talagang nakatalaga sa gawain ito. So, ang iglesia, kailangan po meron pong gawain ng ganito na tinatawag. Dapat magsipsipanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. At minagaling ng buong karamihan ng pananalitang ito. At kanilang inihalal si Esteban, taong puspos ng pananampalataya ng Espiritu Santo, at si Felipe at si Procoro, yan yung 7 po na tinatawag na yan. No?
na siyang, ganyan po iniharap nila sa mga apostol at nang sila ay mga kapanalangin na ay ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon. At lumago ang salita ng Diyos at dumaming luba sa Jerusalem ang bilang ng mga alagad. Ayan. Ano po, kung titingnan po natin, narito po ang pagtatalaga para po tumingin, pumantin doon ang local church doon sa mga babaeng bao, tinatawag. The church in Antioch, ganun din po yun. Okay? The churches in Macedonia, Achaia, and Galatia sent to the church at Jerusalem. So, ma-observe, anong ibig sabihin nito? Nagpadala, nagtutulong-tulong po yung mga bagay na ganito. Ayan. So, act of fellowship. Imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministry to the saints. So, the benevolence, hindi lamang pala kung titin natin, ito yung pagtulong din sa iba't ibang mga nangangailangang kapatiran. Kaya po naalala ko, sinabi po ni Pablo, do good unto all men. Sabi niya, especially unto the household of God. Ayan. Papansin na natin. Ngayon, a local church caring for those of its own number. Money was laid at the apostles' feet, thus a common treasury. Naalala po ninyo sa Acts chapter 4, verse 37. So, naglagay po doon yung mga kapatiran doon ng salapi, doon sa paanan ng mga apostol. Bakit po? Para po daw po ilagay ito, itulong ito sa mga nangangailangan. Ayan. Kaya nangyari po, distribution was made according to the need among the believers. Yan niyo po. Pansinin niyo mabuti Distribution was made according to the need among the believers. So, ito pong nalikom ng mga kapatiran at nilagay sa apostol, ito po ay para maitulong sa mga mananampalataya. Tingnan niyo po, bakit mananampalataya? Hindi nabanggit ang iba. So, napakahalaga po sa local church, nasabi ko para sa akin po, inuuna muna ang pangangailangan ng mga kapatiran. Dahil binanggit natin kanina, di ba? Para sa ikatitibay, para po sa pagkakaisa, para po sa pagpapalakasan. Kaya po napakahalaga na sa isang iglesia, sa local church, magkaroon ng palakasan. Kaya pag merong sakuna na ganito nangyayari, kailangan po magtulong-tulong ang magkakapatid. Na sa ganun, madistribute natin ang mga pangangailangan ng ating kapatiran. Bakit? In order sa pag-ibig natin, tayo ay lumago at magkaisa. At tayo ay pumaroon sa tinatawag natin na lumago, tinatawag natin we need to grow strongly, we need to grow spiritually. Kaya po yung mga naasa ko na, yung mga bagay na kapatid natin na nahirapan, so kapag naramdaman nila, tinulungan sila ng iglesia, pansinin niyo po, sila po ay nararamdaman nila ang pag-ibig ng Panginoon Diyos at pag-ibig ng katawan ni Kristo at pag-ibig ng mga kapatiran. Kaya po kung titignan natin, napakahalaga po sa buhay ng isang iglesia ang tinatawag na pagtulong. Kaya po pagtulong po sa mga kapatiran, napakahalaga po na local church po yan. Po? Kailangan, sabi nga, a local church caring for those of its own number. None of them lack. Yun po, sa Acts chapter 4, 32-37, lahat po, talaga po yung mga kapatiran doon, halos silang lahat ay para bang nasiyahan, nagalak sila sa mga tinanggap nila na tinatawag. None of them lack, so the effort was successful under the organization provided. Yan. So, yung organisasyon na iglesia, pag sinabi pong ganito, ito, tutulong tayo. Tulong tayo sa mga kapatid na nangangailangan. Kaya po, pag nagtulong-tulong, kapag mayroong kapatid na bumukas ang puso, may kapatiran po na nagre-raise ng fund at bumukas ang puso, ibinigay ito, pinagkalobit sa mga kapatiran. Pansinin niyo po, ang mga kapatiran ay tuwang-tuwa. Nakakagalak po yon. At dito po, kahit natin muling manatili sa loob ng iglesia ang mga kapatid na nasa kinain. Later on, yung mga kapatid na natulungan naman natin, kapag may kapatid na nangailangan, sila naman din po ang tutulong. So yun po maganda Kapag mayroong sakuna, may mga problema, tinulungan ng kapatid, at yung mga kapatid naman to, sabi nga diba, for the perfecting of the saints, pansinin niyo po, sila din naman ay tutulong sa mga
nangangailangan. Yun po ang tulong ng iglesia na tinatawag. So pansinin niyo po mabuti ha, ito po yung mga nangangailangan talaga. Dahil sa mga nangyaring sakuna na tinatawag natin. Halimbawa, panahon nila nung araw, itaggutom, panahon nila nung araw, talaga pong wala makain sila. Katulad panahon natin, mga nalubog sa baha. Although may nakakain sila, pero the point here, the point is na ng pagbibigay o na benevolent, is this is the work of the church. Tingnan niyo po, kaya nga po tayo may mga collection para po ito ay maitulong sa mga kapatid na nangangailangan. Bagamat, napakaganda po. May mga kapatid naman tayong nakikita ito at sila ay nagsasabi sa atin na, Brad, gusto namin tumulong dyan. Tingnan po, kaya pala kami nag-raise ng fund. There is a purpose for our raising fund in order para pala may mangyayari palang ganito. Kaya yun po ang sa maganda po. No? Kuntitin na natin lahat. No? Local church caring to those of its own widows naman, yung mga byuda. There was a daily ministration but some were being neglected. No? Hindi naman po lahat kasi napapansin. Meron po talaga na neglect. Pero dapat po, ang iglesia po, no, meron po talaga nakakapansin yan. Noong panahon na sa Acts chapter 6, binasa natin kanina, nagtalaga sila ng 7. Ng 7 tao para po makita po yung gawain na yon. So ngayon po, kailangan ba magtalaga? Kung marami po tayong membro ng isang kongregasyon, isang church, kailangan po talaga magtalaga. Para po kasi hindi mapapansin lahat yan. Katulad halimbawa na isang church, sa local church sa Manila, sa Marikina, sa ganito. Minsan isang ministro lang po. May mga church na walang elders. So hindi napapansin lahat. So anong mangyayari ngayon? So each member, dapat po makita ninyo ang pangangailangan, lalo-lalo na sa mga byudo at byuda na walang kabuhayan, nahihirapan sila. So tutulungan, katulad ng sinabi ko kanina, tutulungan natin silang maiahon hanggat kakayanin po ng iglesia. Dahil po, ang importante dito, hindi sila manlamig, hindi sila mawala ng pagtiwala, hindi sila mawala ng pag-asa. So the church here is to give them hope that there is life after death. Namatayan ka, may buhay pa, may pag-asa pa. It's not yet the end of the world for the widows. Nandito po ang church. Kaya po tayo, ngayon, wala tayong 7 lalaki na pinapili. So, tayo na lang po, mga kapatid sa loob ng iglesia, sa local church, tingnan po ninyo ang bawat isa. Hindi lang po kayo yung makikinig lagi ng sermon, nakikinig lang, kanta-kanta. Tingnan nyo po ang pangangailangan ng bawat isa. Kung minsan meron tayong mga kapatid na may problema, hindi naman sinishare. Mabigat na pala yung problema niya. Tandaan nyo po. Ang sabi ng Biblia, share your burden with one another. So kung talagang hindi mo na kaya, alam naman Diyos yan, kung talagang meron tayo ganyan. So i-share mo. Para po ang iglesia malaman ito at magkatulungan tayo. Yun yung binabanggit doon. Those taken into the number, ayan, had to meet certain condition. Tinan niyo po sinabi doon, may certain condition. Okay? In Acts chapter 11, verse 27 to 30, doon, sabi niyo, the church in Antioch sent to the brethren in Judea. Sa Antioch, nagbigay sila ng tulong sa Judea. Each gave according to their ability. So, ang pagtulong pala, ayon sa abilidad mo. Kaya nga po, naalala po ninyo, di ba? In any amount, kung maitutulong mo, bukas sa puso mo yon na binabanggit. So, napakaganda po. Alam niyo po, kapag ang isang kongregasyon, isang iglesia, sa lokal, pansinin niyo po, nagtutulong-tulong. So, napakaganda po na po lahat tayo bukas sa puso. Di ba sabi ng Panginoon magbigay ka ng maluwag sa iyong puso. So, in any bagay na ito, sabi nga dito, each gave according to their ability doon sa Acts chapter 11. Kung babasahin natin yan, 27 hanggang verse 27 to 30. So, ano ba? Walang mahirap po, di ba? Napakaganda po ng tulong-tulong tayong lahat bakit po? Hindi lang kasi pag sinabing church in benevolence, you are the part of the church. And you are the church. So, you must be in benevolence. Dapat nandun ka Kasi church ka ang church kasi hindi po na, ito po isang problema naman sa ibang local church. Meron kasi mga ibang church kasi, yung bang gusto nila, tulungan sila ng tulungan ng church. Hindi naman masamang tumulong, pero dapat po, tayong mga nasa church, dapat po,
ano ba ang maibibigay natin sa church. Hindi yung ano ba makukuha ko sa church. Bakit ba ako naging church ng Panginoong Hesus sa Church of Christ? Di ba? So, nabaptize tayo, it's not because may makukuha tayong help. Nabaptize tayo because we are going to grow spiritually, we are going to share our life, we are going to help. Yun po ang kailangan natin eh. At most of all, nabaptize tayo para tayo maligtas. And benevolence is one way for each one of us to be saved. Why? Work nga ito eh. The work of the church. Gawain ito ng Panginoon. So, evangelism, gawain mo yan. Bawat isa ating church tayo eh. Edification, magpalakasan tayo. No po, iwasan nyo dito yung mga away-away, division, yung paninira, para magpapalakasan nga eh. Benevolent, nandyan po, tutulong tayo. No po, hindi yung merong ginagawa ang isang kapatid natin o ang ministro may ginagawa o preacher natin na tumutulong, nakagawa ito, tumutulong. Hindi paghihinalaan pa ng iba. No po, so pansinin niyo po yun. Although totoo naman may mga samahan na iba sinasabi, iglesia sila, no po, pag may nare-receive na mga tulong, ito po, nakita naman natin, hindi na ibibigay lahat. Yun po ang mali. Tandaan nyo po, kahit po piso na ginamit mo yan sa bagay na hindi naman dapat sa gagamitin, yan po ay malaking kasalanan. Ano po? Okay? So, nagbigay sila, bawat isa, sa Acts chapter 11. So, ganun din po ang church, bawat isa atin. For the purpose, pansin nyo po, ano dahilan? For the purpose of relieving brethren in Judea. Yan. Jerusalem, Bethany, Joppa, Lydda, Emmaus. Kaya nga po kapag Bethany ang babay, may katulad ng mga nangyari ng panahon ng araw, Ulysses data yun. Nagkaroon ng baha sa Marikina, iba't ibang kongregasyon sa Metro Manila ang nagpadala ng tulong para sa Marikina. Ano po? So nakakatuwa po yun. May mga kapatid iba na tumulong sa Marikina, mga kapatid natin. Ano po? Hindi lang sa kapatid natin, pati na po yung mga hindi kapatiran ay natulungan din po. Pero inuna po ang mga kapatiran. Ano po? Kaya nga po, nakalagay po sa kapatiran, brethren. Ayan. This they did. Ginawa nila to. Sending it by Paul and Barnabas. Ano po? Easy. So, naunawaan natin yan, mga kapatid ha. Then to the elders of each local church. Ayun, kung pag sinabi pong elders, hindi po ito yung tinatawag ng mga pastor. Although po, no, pastor is not a title. Hindi po title yan eh. Pastor, it's a word. No po, to oversee the flock. Ayan po ang ibig sabihin ng elders. No po, sila po yung nag-oversee ng mga gawain. Oh, kapatid, nabigyan ba tayo ganito? Tingnan natin ito. Ano ba nangyayari sa ating pong iglesia? Yung edification, evangelism, benevolence, yun po yung gawain po ng elders. No po? Ang elders po is, you need to be maging humble po. Hindi po naglo-lord over. Hindi po siya yung boss. Hindi po yun. Hindi po yung gawain ng elders. Ayan. No po? Hindi po si pastor. Hindi po pastor. Hindi po dapat tayo tumatawag ng pastor sa loob ng iglesia. Wala po doon. Diba? Title lang po yun. Hindi po dapat. Dapat po brother, kapatid, o pangalan. O kaya Danny, brother Danny, ganun. Brother Romeo, brother Nonoy, brother Lawrence, ganyan. No po, brother Relly, yung mga ganun ba? Diba? Hindi yung pastor Nonoy, pastor gato, hindi po. Wala po. At wala din pong pastora. Tandaan niyo po, may mga born again kasi pastora. Ano po? Hindi po yan. Hindi po yung gawain ng iglesia. Ano po? Ang gawain ng iglesia po, ay ito po. Dapat po wala mga title na ganyan. Ano po? Okay. The churches in Macedonia naman, nagpadala ng tulong sa Achaia, Galatia. At ito, Macedonia, Achaia, Galatia, ipinadala ito sa church at Jerusalem. Ayan. In 1 Corinthians chapter 16, verse 1 to 3. Basahin po natin, mga kapatid. Okay? Basahin natin, ha? Samahan niyo po ako. 1 Corinthians chapter 16, verse 1 to 3. Basahin po natin. Chapter 16 po, verse 1 to 3. At sabi, ngayon, tungkol sa ambagan. Ayan, binabasa natin madalas ito, di ba? No? Sabi dito, sa mga banal ay gawin din naman ninyong gaya ng iniutos ko sa mga iglesia ng Galatia.
tuwing unang araw ng Sanlinggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang iginiginhawa upang wag nang gumawa ng mga ambagan sa pagparian ko. At pagdating ko, ang sino mang inyong mga mamanggalingin ay sila ang aking susuguin na may mga sulat upang makapagdala ng inyong abuloy sa Jerusalem. No? Hindi yung abuloy na namatayan na, kundi ito po yung tinatawag ni Pablo sa Tagalog, ginamit kasi abuloy, pero sa wikang English, ang gamit po dito is to send to bring your liberality unto Jerusalem, yung tulong na tinatawag natin. Ano po? No? So, ito po isang bagay na dapat natin naman. Kaya po merong tinatawag naman tayong collection pag every first day of the week. Yan po. Bakit po? Para nga ito po ito igamitin. Kaya po, no po? Kaya po bawat kapatid, bawat na nasa loob ng local church o iglesia, bawat sa kongregasyon po, dapat po pag linggo, nagbibigay po tayo. Bakit po? Utos yun eh. Pero pansinin niyo po hindi po ito yung ikapu, hindi maluwag sa iyong puso. Diba? Yung mga may trabaho po, kung titignan natin, dapat nga masigit pa dyan ang binibigay natin. Ano po? Yan. Okay? Bakit po? Hindi po para maibulsa yan, kundi ito po ay para pagpapalaganap ng Ebanghelyo, pagpapatibay ng mga iglesia, at pagtulong sa iglesia. Katulad ng halimbawa po, kung wala pa tayong church building, tulong-tulong tayo mga kapatid. Ano po? Kasi dahil, bakit po? Para sa future po ng mga lalaki sa atin, mamamatay tayo, paano po yung mga susunod na generasyon? Kailangan po talaga may permanenteng place na po talaga. Kaya po, mga kapatid, no, kapatid sa Twin Bill, yan, kailangan natin po yan. Paul commanded these churches to send to Jerusalem. Inuutusan ni Pablo na ito magpadala sa Jerusalem, that there be equality. Pantay-pantay po. They all be relieved of being without necessity. Para sila ay maginawa na hindi na nangangailangan pa. The sending churches send their gift to the needy church. Ayan. So pag may nangangailangan iglesia, kaya po tumutulong-tulong tayo eh. Pansinin niyo po dito sa Metro Manila, pagtutulong-tulungan. Ano po? Kaya sana magkaroon tayo ng sariling lupa na natin para hingi tayo ng tulong, napatayo ng building sa iba't ibang iglesia. Patutulungan po tayo ng mga yan. Okay, local church, caring for those of its own number sa kapatiran natin at mga byudo. No? Local church provided, pansin niyo po, place, provision, personnel. Ayan. See? Hindi daw po yung local church benevolent society. Ano yung benevolent society? Yung pong mga tinatawag natin mga organisasyon sa iba na hindi naman church. Hindi po yun na dapat ang kailangan natin. No? Ang church mismo ang tutulong. Local church mismo ang magpo-provide ng kailangan. Yun po. Pero sabi na, paano brad kung may nag-donate sa atin na hindi namang membro ng church? Yan, mga katanungan. Okay? So titingnan natin. Ito po, mga church natin sa Acts 11, yung ginawa pa ni Pablo. Yan, tingnan po ninyo mabuti. Balikan natin. Yan, nakita po ninyo sa ating screen. Ano po? Okay? Yung pagtulog sa Acts chapter 11. Ito naman po, no? Yan, makita ninyo, the New Testament way, Thessalonica, Philippi, Berea, Corinth, Athens, Lystra, Derbe, Iconium, yan po mga church, local church na tinatawag. Nagpadala ng tulong doon sa Jerusalem. Ano po? Na tinatawag natin. See? Kung titignan natin itong mga kapatid ito, hindi daw, not this. No? Thessalonica, Philippi, Berea to Corinth, then to Jerusalem. Hindi po doon. Kundi, lahat sila dumiretso na sa Jerusalem. Hindi po pinadala sa Corinth, sa Corinto lang, para Corinto magpadala sa Jerusalem. Hindi po ganun ang ginawa. Ayan, pansinin niyo po. Okay? Natin. Hope to po yun na naunawaan po din yung sinasabi natin. Yan. Limited to needy saints. All that believe, them that believe, the disciples, relief unto the brethren, unto the saints, for the poor saints, accepted of the saints, collection for the saints, ministering to the saints, supplied need of the saints, then relieve the widows indeed. Tignan niyo po. Sa mga nangangailangan pong sinisings, mga nangangailangan Kristiyano. Yan, sabi niya, all that believe. Tignan niyo po, na binabanggit doon. Kaya po yan yung tinasabi natin, pakikipag-isa na fellowship natin na sinasabi.
Sabi nga 2 Corinthians 8:4, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering to the saints. Ayun, pagpapalakas po ng mga Kristiyano. Ayan. Tingnan niyo po mabuti ang arrangement, direct. Condition, ito yan, purpose. Pansin niyo mabuti. Church, ito sa isang lugar, gospel preachers, churches in other places, ayan, tuloy po ang tinatawag natin. Okay? Yan po biblical pattern. Now, answering argument used to advocate general benevolence. Ayan, ito po yung general benevolence. What about James chapter 1 verse 27? Ano ba yun? Pure and undefiled religion before God and the Father is this: to visit orphans and widows in the trouble, and to keep oneself unspotted from the world. Yun daw po ang tunay na reliyon. Ano po? So, sa verse 23, for if anyone is a hearer, for he observes himself, sabi doon, to verse 25, but he who look, this one will be blessed in what he does. Then, verse 26, ng James chapter 1, if anyone among you think he is religious, deceive his own heart. This one's religion is useless. Ano po, bakit naging useless? Kasi po, ang tunay daw na reliyon, ito yung tumutulong, nagbibisita sa mga orpa, tumutulong sa mga widow at sa mga kapatiran na may mga problema. Yan po yun, ang tunay na reliyon. So, ang tunay na reliyon po ay pagtulong sa mga taong nangangailangan. Katulad po ng sakuna ngayon. At mga pagpapakain po. Alam niyo po, katulad ng ginagawa natin yung feeding program sa mga bata. Ano po, isang pang maganda yung feeding program is not just a benevolent, it's also an evangelism, it's also an edification. Kung titingnan po natin doon, binabanggit, no? Ito isang paraan para tayo ay manatiling unspotted sa mundong ito. Tignan niyo po, make your life busy in the work of the church. Tignan niyo po, hindi kayo magiging idle. Kasi ang magiging mindset mo is paano ka tumulong sa iglesia. Yun ang maganda rito eh. No? Kaya ang isang iglesia, maraming ginagawa na pagtulong, maraming ginagawang pagpapalaganan ng ebanghelyo. No, po, sinasabi natin, yung inilalagay ang salita ng Diyos in action. It's not just hearer only. Kasi minsan nakikinig ng Word of God eh. Aral dito, aral doon, puro Bible study. Pero wala naman pong ginagawa sa labas. Ano po? Maraming nanineglect na kapatid natin nangangailangan pala, hindi na natin alam. Puro tayo Bible study, kapatid, mag-Bible study ka. Kapag kuminsan, meron na ito nagiging ugali ha. Kapag isang kapatid ng iglesia, kapag isang kapatid hindi nag-Bible study, para bang ang tingin sa kanya, hindi na. No, mali po yun eh. Dapat po wala pong ganon. See? Kasi nandun, ang work natin is not just Bible study. The work of the church, hindi lang study. Kundi, study and apply it and live with it. Plansin niyo mabuti. Mag-aral, i-apply ito, at ipamuhay ito. Yun po ang buhay ng Kristiyano. Ano po? Aral tayo ng aral about benevolence. Wala naman tayong nagagawa. Ano po? Kuminsan, tingnan niyo po kuminsan ang isang iglesia, maganda. Kuminsan niyo po. Kuminsan, ang isang iglesia, maganda na ang kapilya, maganda na ang building. Ang iniisip, kung paano pa pagagandahin at pagagandahin. Ano po, kung paano pa palalakihin. Di ba? Ito po, dapat po, ang isang iglesia, kapag magiging mga, tingnan na natin ang pangangailangan ng isang kapatid. Baka po may mga naiiwanan na tayong bagay. Kasi po, kuminsan, turo tayo ng turo, pero hindi natin nakikita, ang isang kapatid pala ay lugmok na. Kaya po naaralan niyo sa may 1 Corinthians kanina, di ba? So, nandoon po binanggit ni Pablo na naglagay sila ng 7 tao para matingnan lahat. Kasi malaki, marami yun eh. So, sa loob ng iglesia po, tingnan din natin ang mga kapatid na nangangailangan. Pero ito yung tunay din nangangailangan. Kung para po malimbawa po ng yung paglilimos sa kalsada, no, meron po kasi talaga pong mga faking manlilimos. Meron naman tunay na naglilimos talaga. Pansinin niyo po yun. So, dapat alam po natin lahat yun. The same way, alam natin kung sinong kapatid talaga ang tunay na nangangailangan. Ano po? Na binabanggit doon. Kaya po sabi ko nga sa inyo, ito po ang isang utos ng Panginoon. Pansinin niyo, James 1:27, Matthew 25,
Na po, at Hebrews chapter 13. Unang-una sa James 1:27, sabi niya, visit the fatherless. Na po, see, pati niyo po hindi authorize. Does not authorize church orphanage. Na po, ano pong ibig sabihin nun? Hindi po gagamitin natin yung mga gobyerno para tulungan yung mga na walang magulang na sa kapatid. Namatay ang kanilang mga magulang. Na po, kailangan po ang iglesia muna ang tumulong doon. Yun po yun eh. Kasi kung minsan, meron po agad, gagamitin na, yaan natin, meron naman mga orphan dito. Di ba? Tumulong muna tayo, mga kapatid. Ano po? Yung mga bagay na yan. Tingnan niyo po yung does not authorize. Andun yung command. Di ba? See? Does not authorize church jails. Ibig sabihin nun? Ibig sabihin, hindi natin dadalaw. Hindi po yun. Ano po? Dapat po, no? Tayo mismo ang bibisita doon sa kulungan ng kapatid. Ng kapatid natin na, ba't may kapatid na nakulong? Ano po? Ibig sabihin nito, no, ang iglesia po dadalaw din po sa mga nakakulong para sila ay may kaya at maturuan. Hindi po natin hayaan na ang tawag dito yung ating bang gobyerno na lang ang bahala. So, trabaho din po ng iglesia yan. Kaya nga po meron tayong mga tinatawag na jail ministry, no po? Nakikita ko yan sila, Jun Patricio, may jail ministry, no po? Makikita natin dyan, no? Ang pagtulong sa mga walang damit, mga yan, nasunugan. Kuminsan kasi, hindi, dapat po ang iglesia mismo, o ikaw mismo, tayo, siya tunay na reliyon, di ba sabi nga, individual, tumulong tayo. Na po, huwag natin ipabaya lamang sa gobyerno. Ayan. Therefore, as we have opportunity, let us do good. Yun yung mabuti. Sinong inutusan nito? Ang iglesia, kapatid. Kaya sabi niya, what about Galatians chapter 6 verse 10? Congregational or individual? Ayan. Ang sabi nito, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household. Brethren, if a man, sabi sa verse 1 ng Galatians chapter 6, you who are spiritual, restore such a one. Sino yung tinuturo, inutusan? Sabi niya, individual, di ba? You who are spiritual, restore such a one. Pero, i-consider mo rin ang sarili mo. Sabi niya, baka ikaw naman ay madala din. Bear one another's burden. So, individual po tinutukoy. For if anyone thinks himself to be something when he's nothing, dinadaya mo lang ang iyong sarili. Ayan, in verse 4, no? Sabi, but let, natin. Okay, next natin. Yan. Let him who is taught the word share in all good things with him who teaches. Verse 6. Verse 7. Whatever a man sows, that he will also reap. Yan. Kung ano yung tinanim mo, yun din naman ang aanim mo. Di ba? And let us not grow weary. Yan. Ito maganda. One of my favorite verse to eh. Let us not grow weary while doing good. Huwag kang mapagod sa paggawa ng mabuti. So, benevolence eh. Pagtulong, huwag kang mapagod. Dahil sa darating na panahon din, aanihin mo rin niya. Kaya huwag kang mawalan, huwag kang manghina. Kung ikaw ay tumutulong, huwag kang manghina. Ano po? No? Sabi niya, if we do not lose heart, kung hindi ka nanghina, ano po, pansinin mo, lahat ng ginagawa mo, kapatid, aanihin mo rin yan. Doing good po tayo, mga kapatid. Benevolence is the work of the church. So, we need to be benevolent. Each individual or each member of the church must always be benevolent. Kung ito po ay kaya mo rin lang. The Lord will bless us always. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Sabi nga ng Panginoon, siksik liglig. Kung patuloy tayong marunong tumulong, mag-share ng ating mga tinatanggap na pagpapala sa Panginoon Diyos. Tandaan niyo po, it's not just a money. Hindi lang po pera eh. Na po, when we help, we share the love of God. Di ba? Kapag ikaw ay tumulong, it's not about money. It's about your love. Pag-ibig mo sa tao, lalo-lalo sa iyong kapatid. So, shifting responsibility from the church to individual, ayan, transfer benevolent society, ang tinatawag natin. No? James 1:27, Galatians chapter 6 verse 10. Pansinin niyo mabuti. Okay? And care, food, clothing, shelter, the work of the church. Ayan. Okay? Okay, ito. Ngayon, natin. No? What about 2 Corinthians 9:13? Malapit na rin po tayo matapos.
While through the fruit of this ministry, they glorify God for the obedience of your confession to the gospel of Christ and for your liberal sharing with them and all men. Pansinin mo buti ha. Liberal sharing sa kanila at sa lahat ng tao. In chapter 8 verse 4, sabi doon, 2 Corinthians, the gift and the fellowship of the ministering to the saints. Then verse 14, supply for their lack. Yung mga pangangailangan nila dapat na pantay-pantay. Now, concerning the ministering to the saints, ayan. No, concerning to the ministering of the saints, for the administration of this service, not only supply the needs of the saints, but also is abounding through many thanksgiving to God. Magpapasalamat sa Diyos. Kaya pagbibigay natin, pantay-pantay, kunyari 5 kilo mga kapatid natin, kapatidan natin na active ito ha, diba? 5 kilo, 5 kilo, 5 kilos na bigas, pantay-pantay, ano po tinatawag natin. Ano po? Yan. Yan, basahin natin yan. Ganda. See, in verse 14, ang ganda ng verse 14 eh. And in their prayers for you, their hearts will, sabi niya, natin, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift. Ano ba? Napakasarap po pakinggan na po, napakaganda po talaga ang Panginoon Diyos ay magbibigay sa atin ng tinatawag na kaloob sa buhay natin lahat. Ayan. Okay, Matthew chapter 6 verse 1 to 4 naman. No? Ito naman po yung mga tanungan ng iba. Ito, maganda ito eh. Do not let your left hand know what your right hand is doing instead of our giving it to be. No po, may nagki-question kasi kuminsan, bakit may mga picture taking tayo pag nagbibigay? Yan. Kasi nakalagay din sa Matthew chapter 6, huwag daw ipaalam eh. Sikreto mo na lang. No po, mas mabuti niya, even hidden from ourselves. Sabi niya, no po, ito po ang dahilan. Sa isang kongregasyon, kaya po mayroon tayong mga technology, Facebook, bakit natin pinopost ang mga picture? Hindi po para magmamataas tayo, magpapayabang tayo. Kaya natin ginagawa kasi gawain po ito ng church eh. Pansinin niyo po, gawain ng church. So mayroon mga nagtiwala sa church. Kunyari, ang church nito sa ibang bansa nagpadala ng tulong sa church na ito. Sa lokal, dito. Diba? So kailangan nilang makita yung mga ginawa natin. I-share mo ito, pakita mo yung picture. Diba? Kasi mamaya hindi nila alam kung ano nangyayari. Nasa ibang bansa sila eh. Although sabihin natin, titiwala sila sa iyo. Pero you need to show. And nilang yun. So may picture tayo, kasi alam naman rin ng technology ngayon. Ano niyo po ha? Para yung ibang kongregasyon naman, may kayat natin, uy, ang ganda ng ginagawa nila. Para naman tulungan din natin. Gayahin natin sila. So, magkakaroon po ng, tinatawag natin na, encouragement ang iglesia. So, yun po ang dahilan eh. No, hindi po, iba po kasi yung nagbibigay na nag-ipokrito. Tignan niyo po, the work of the church is not a hypocrite work. Hindi po ito eh. Gawain ito ng iglesia. Yung individual po kasi yung tinasabi natin, kung tumulong ka, katulad halimbawa ng mga vlogger. Yan. Yung mga vlogger ngayon, papakita sila. Bakit? Para makita sila dahil gusto nila magkaroon ng pera. Di ba? Para maraming magla-like. Ang church po, hindi po para magkaroon ng pera eh. Ang church po, para maka-encourage tayo ng ibang kongregasyon, ibang local church, na kita nila tumutulong pala ito. Di ba? Tulungan naman natin sila. Gawin natin siya ito sa ating iglesia dito. Di ba? So yun po ang purpose nyon. Kaya sabi nga naka-red, sabi ni Spurgeon, isa sa magaling na Baptist preacher ito ha, hindi natin sundin ng Baptist ha. Keep the thing so secret that even you yourself are hardly aware that you are doing anything to all praiseworthy. Let God be present and you will have enough of an audience. Sabi naman niya doon. No? That your charitable deed may be in secret. So yan po. Yun po yung sarili mo yun. Sikreto mo na lang. Huwag mo na pong ipaalam na ikaw ay bigay ng ganito. Sikreto mo yan. Pero pag gawain po ng church, dapat po malaman ito ng kabuuan. Hindi po pwede natin isikreto. Kailangan natin ipalaganap po ito. Kasi po, pansinin niyo po ha, minsan ang feeding program is also an evangelism po yan eh. Para makita ng ibang tao, ang iglesia nila tumutulong. Di ba? So yun po yun. Di ba?
Yan, malalaman nila ngayon, makakapag-start sila mag-aral ng Bible. But if we did for God's glory, so all the things that we are doing in the congregation is for the glory of God, not for the glory of yourself. Yan, ito po kasi itong sinabi ng Panginoon sa Matthew 6:1-4, ito po yung mga nagbibigay ng hypocrites po ito eh. Ito po yung mga tinasabi dito sa Matthew chapter. If you have more question about Matthew chapter 6 verse 1-4, pwede ko po sagutin po yan. No, message nyo lang po ako. Okay? Yan po yung sinasabi dito. Take heed, sabi niya doon, yung ginagawa mo daw. Therefore, when you do a charitable deed, do not sound a trumpet, no po, before you as hypocrite. Ibig sabihin, wag mo na ipagmalaki. Hindi po yun po sinasabi. Ano po, wag mo ipagmalaki. Pero yung ginagawa po ng church, hindi natin pinagmamalaki po ito. Actually po, is para po makahikayat tayo ng sinasabi kong ulit-ulit natin. Okay? Yan po. Hindi ko na kailangan paliwanag pa. Ngayon, sabi nyo na, nakikita tayo ng Ama, ng sikreto will himself reward you openly. Hindi po nga openly. See, Jesus pointed out that the great value of doing good deed to the glory of God, it is much better to receive our return from God who rewards much more generously and much more openly than men do. God does see in secret. We should ever remember that the eyes of the Lord is upon us. Natin, and that He sees not only the act, but also every motive that led to it. Yan. Kung ano yung motibo, nakikita ng Diyos yun eh. Kung ano yung nagmotibo natin eh. We should not miss the strength of the promise. These things done the right way will certainly be rewarded. We can be sure of that. Even when it does not feel like it. Yan. Sigurado natin, marireward tayo ng Panginoon Diyos. Okay? The work of the church, ayan. Yan, ano ko na, para marami na tayo mag-times up. Okay? The work of the church. Ayan. Okay. Dito natin. The church should do its own work within the organizational structure found in New Testament. The distinction between the church and individual. Kailangan po authorize po ng Biblia ang mga ginagawa natin, establishing the pattern. The New Testament church engaged in helping to relieve the needy saints in their time of need, sa kanilang oras na pangangailangan. Kaya nga po, di ba, pag may mga sakuna, pinulitin natin, the work of the church in benevolence is limited din po. Hindi po lagi, sinasabi natin, hindi po yung for life natutulong ang church. Nandun lang po yun. Kaya po, ang dapat ang church, bawat isa sa atin sa church, matuto rin po tayo. Natatandaan niyo po, ano ba, ang hindi magtrabaho ay hindi pakakainin. Nalala niyo po yun? See? So, kailangan po kumilos tayong lahat. Hindi po, kaya sinasabi, ang benevolence po ng church is limited po ito, hindi for life. Kaya mga kapatid, ano po, kapag tinulungan ng iglesia, huwag mo expect na tutulungan ka for life. Hindi po yun, dahil marami po tinatanaw ang iglesia. Hindi lang ikaw. Kaya huwag manghinang loob mo kapag hindi ka na natulungan. Tandaan po natin yun. Kapag tinulungan ka ng iglesia, magpasalamat ka. Pero do not expect more. So, ibig sabihin, you work. Trabahuhan mo naman. Dahil nakalagay yan sa Biblia, ang hindi magtrabaho, hindi kakain. Yun po sinasabi dito na benevolence is limited. Ano po? Kasi po marami po pong gawain ng iglesia. Hindi lang ikaw. Okay? So, naunawaan natin lahat mga kapatid. So, bawat isa, the local church must be benevolent. So, benevolent po ngayon ay pagtulong, gawain ng iglesia, pagtulong sa mga kapatid na nangangailangan. No po, at sa lahat ng tao na nakalagay doon. Especially lang unto the household of God. Kaya napakaganda po na nasa loob tayo ng iglesia. Okay po, sakto oras natin. Magandang gabi po sa inyo lahat sa ating pag-aaral nito. Kung may mga tanong po kayo, i-comment lang po ninyo. Message nyo po ako personal. Ayan. So, nandito po. Salamat po sa ating po mga ginawa pong pagtulong. Pamagitan po pagtulong sa atin ng Metro Manila Ministry. Nakapagbigay tayo ng tulong sa mga kapatid na nangangailangan na nasa pananamba at ilang kapatid na nagpadala rin po ng tulong po, ng abot ng kanilang makakaya. Po, Lord willing po, this coming Saturday po, magpagpakain pa tayo ng mga tao doon na naglilinis na kanilang mga tahanan. Malikabok, maputik pa rin po sa ibang parte. Po, makapagpakain tayo doon. Kahit ba, hamburger lang yan na may juice. Sige po. Po, hindi po, sabi natin, hindi naman po buong barangay pakakainin natin eh. Po yung magpakain tayo, kahit 200 na tao lang, masaya na po yun. Nakita na po nilang gawain ng Diyos doon. Napuri na po ang Panginoon Diyos doon.
Minsan may sasabi, thank you po bro. Hindi, magpasalamat kay sa Diyos. Hindi sa akin. Ganun po ang tinatawag natin. Okay po, magandang gabi sa inyong lahat mga kapatid. Kasamahan niyo po ako sa panalangin. Nang sa ganun, tayo pong lahat ay makapagpasalamat sa Panginoon Diyos sa gabing ito po. Yan, okay? So, samahan niyo po ako tayo manalangin bago po basahin po sa inyo at bago tayo dumako sa shoutout. Okay, let's pray.